Yes, Lord, you are truly great, Panginoon. And your name is worthy, Lord, God, na aming i-discover, kilalanin, Lord, God, sapagkat ganun ka po at lahat ng aspeto na patungkol sa iyo, Lord, God, karapat-dapat, Lord, God, nang malaman kahit anong pangalan, Lord, God. So, salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami dito, dahil mabuti po yung purpose mo po sa amin, na kami ay makakilala sa iyo, na hindi lang sa pangalan, kundi maranasan mo namin. Salamat, Lord, sa opportunity na ito na binigay mo sa amin para makilala ka. And we want to know you more, Lord God. So, prepare our hearts, Lord God, na patuloy na mag-desire talaga na mas makilala ka pati sa aming mga buhay. So, thank you so much for that, for your goodness and for your greatness in our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So indeed, it's good to praise the Lord. And our God is so great. To the God that created the heavens and the earth na may pagnanais na magkaroon ng personal na relasyon sa atin. Di ba? Ang amazed na, di ba? Yes. Oh, yes. So at this juncture, mag-move forward tayo sa another activity ng ating area of our activity tonight. So, record on, Kuya Dons, for the message. Okay, so good evening po, students, ASC. Yan, so welcome po sa ating first ever LDG, praise God. Yan, and so, yeah. Ngayong SEM, nabigyan tayo ng panibagong pagkakataon naman upang matuto ng hopefully mga bagong bagay, patungkol sa Panginoon. Yan, and so, para sa mga matagal na students na ASC before yung event para sa atin, first time nila na involved dito sa ASC. Welcome po dito sa first ever LDG kung saan buong SEM natin pag-usapan ang isang bagay. Of course, ang theme natin is about the names of Jesus. Yan. And for tonight, it's about Jesus, the name above all names. Yan. And so, ang naisip natin na parang bago tayo mag-start, but if magkaroon muna tayo ng activity. So, yan, simulan natin sa ganun. So, since it's about names, why not magsimula muna ito sa atin through discussion in terms of our names. Ganyan. So parang gaano ba natin kakilala yung mga kasama natin dito sa ASC? So, yeah, I think magandang pagkakataon ito sa atin upang mas lalo makilala yung iba. Yeah, so I think ilang percent ba? Sino ba? Huwag na. So parang ilang percent pa ang kung sino kakilala natin dito sa LDG, So, I think this is a magandang panahon para mag-usap tayo. Yan. And so, bago po ako magsimula, so bibigyan po namin kayo ng kaunting panahon para magkaroon ng short group discussion. And of course, hindi mahirap dahil ang isi-share nyo lang naman is about your name. Diba? And so, may flash po dito sa slideshow yung mga bagay na kailangan nyo lang naman sagutin. Yan. So, it's about of course, introduce yourself. Yan, your name nyo lang. Bakit binigay yung pangalan na yan sa iyo? Tapos, gusto mo ba yung pangalan mo? O kaya, and ano yung gusto mo sa bagay na yun? And of course, pwede mo i-share, parang, alam mo ba, aware ka ba sa meaning ng name mo? Ganyan. So kung hindi, actually, available, I think, sa internet yan. Pwede kayong mag-search kung ano yung meaning ng names nito. And tignan nyo kung talagang nag-suit ba yun sa personality nyo sa life. Yeah. So anyway, you can grab, I think, 5 groups of 5. Sige po. And hopefully, of course, ang purpose nito is yung mga names, di ba? So doon tayo sa mga hindi natin nakilala. Yan. So, parang may bago tayong mga makikita. Okay? Sige po. So, bigyan ko po kayo ng enough minutes. I guess, mga 15 minutes para sa sige.
props. Yun po yung reason. Si Maria. Ang sabi niya, gusto ko niya. Yung bunso niya. Itatawag sa kanya. Actually, wala naman akong piyak. Pero mas lalo siya gusto kung sinerge ko siya. Kasi yun siya, Latin siya, Dominic Chris. Tapos, ang Canadians, Dominic Smith, Ibig sabihin, which is somehow, same lang din siya. Basta Iwasin ko ba? Yung part sa kasay na is meaning niya was, there is
Parang babae. Pangalan. O parang ay ba naman. Pero pati ko, iba rin natin ang paglalako. Since universe na and nagbabago din sa paglalako. And also, bakit ang tapos sa
Okay. So ano guys, kumusta? Masaya. Sa anong etymology? Etymology ng names ninyo. Yeah. So, yeah, interesting, ano? So, anong reaction nyo nung malaman yung meaning ng names? Yeah, sa amin, actually, may nag-share sa amin, natuwa siya nung nalaman yung meaning ng name. Hindi ka na-share. Yeah, so anyway, ang sa akin na lang, yan, sa akin po kasi, yung name ko po, Dominic, actually from Latin, Dominicus. Tapos, nung sinerch ko po yung meaning nun, is meaning belonging to God. So, mas natuwa na ako sa name ko. So yun. So anyway, so amazing na talagang even yung mga names natin, mahalaga, di ba? Yung mga names natin may dinadala din somehow. And minsan, yung meaning din nun related sa atin, di ba? Yan. And so hopefully talagang related and maganda yung meaning. Ganyan. So, yeah. So mahalaga at malaman na parang makita kung ano ba yung meaning, bakit mahalaga na malaman natin kung ano yung meanings ng names natin. So anyway, continue na tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo itong research sa Google, yung meaning about why are names important? Bakit nga ba mahalaga ang pangalan? Sabi dito, why are names important? Based sa Google, sabi dito, names are important because they are a fundamental part of identity and individuality, connecting us to our culture, heritage, and a sense of self. They facilitate communication and social interaction. Yeah, allowing us to distinguish individuals and form connections. Using and remembering someone's name shows respect and builds relationship. Siyempre, di ba? Yeah, making people feel valued and fostering agreement. Yeah, additionally, names carry cultural meaning and history. So may meaning and basic history and providing a sense of belonging and a link to our past. Yeah. So, amazing, So talagang sinasabi na very important ang names na meron tayo and kasama talaga siya, parang basic part siya ng identity natin. Yeah. And of course, parang somehow, minsan na-offend tayo kapag mali yung pagkasabi ng names natin. Ganyan. Yeah. So anyway, pero based actually sa Bible, kung titignan natin sa Biblia, actually ang kahalagan din ng names is hindi lang based sa mga reasons na nabanggit natin dito sa Google, kundi sa ating pag-aaral ngayong gabi is makikita natin ang names din is actually nagde-define sa mga characteristics patungkol mismo sa gumagamit nito. Somehow related, pero again, it's about the characteristics ng tao na nagdadala nito. And actually, ganun mismo makikita natin sa Bible. Iba't ibang mga characters na makikita natin sa Biblia na kung ano yung buhay nila is yun din mismo kung yung kahulugan ng kanang names nila. Una, tingnan natin sa Bible, sa Genesis pa lang, sa si Adam, hindi po ba? Si Adam, actually, siya ang pinakaunang tao, di ba? Yan. So, and actually, ang meaning po ng kanyang pangalan means man, or a mankind, or soil. Yan. So, ito yung nabanggit na kung saan dumating si Adam sa creation, and doon na na-involve ang humanity in the story. Ganyan. So, again, it's sense of as wholeness of humanity kay Adam. Yan. So, again, ang ibig sabihin ng pangalan ni Adam, it's about human, yung mankind. Ganyan. So, iba pa? So, magbabasa na lang natin yung mga names from the Bible. Una dito, isa pa is si Abram. Kilala niyo ba si Abram? Si Abram, yan, so mahalaga siya ng mga character sa Israel. Ganyan. And ang pangalan niya, una is si Abram. Ibig sabihin po ng kanyang pangalan is actually exalted father. Ganyan. Pero si Abraham is actually, kung alam natin ang story, pinalitan ito ng Diyos ng pangalan. At naging Abraham. Ganyan. Nagkaroon ng H. Ganyan. Which is, nag-iba din ang meaning niya. From exalted father, siya ay naging father of multitude of nations. Yan. So, multitude na of nation. And actually, interestingly, yung bagong name nito na meron si Abraham is a combination ng kanyang dating pangalan at kasama ang pangalan ng Diyos. Yan. So, ano ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos, sinasabi sa Biblia, ay si Yahweh. Yan. And idinagdag ang pangalan ni Yahweh sa pangalan ni Abraham. Yung Yah. Yung sound ng breath. Yan. Yah. Yah. Kaya, ang nangyari kay Abraham, naging Abraham. Diba? So, yun. So, again,
amazing, di ba? Na parang yung connection na mayroon si Abram sa Diyos o kay Yahweh ay nagbigay at nagbago sa kanya ng buhay. Di ba? So yan, from a father to a father of multitude of nations. Yan. And actually, dun sa multitude of nations na yun, dun ang galing si Jesus. Which is, yan, dun ang galing ang kanyang, ang life ni Jesus, which is, actually, napag-aralan po namin yung last English service sa Psalms. Di ba? Kung saan, from the seed of Abraham, doon dumating si Jesus. Yan. And even, si Jesus nag-impact sa mundo, sa buong mundo. Yan. And actually, katulad kay Abraham, kung paano nag-impact ang Diyos sa kanyang buhay, ganoon din actually ang gusto ng Diyos para sa atin. Yan. When we connect with God, ibig sabihin, when He put His name into our lives, in a close relationship, meaning parang the meaning of our lives becomes something much greater than simply who we are as individuals. So, nagbago din ang ating buhay. So, kumbaga, ano kaya yung itsura ng pangalan natin if we are going to include God in our lives? Ganyan. Sino? Si Ate May. Yeah, si Warren. Yeah, si Dave. Yung may Diyos na. Yan. So anyway, kidding aside. So ito talaga is, yung gusto po talaga ng Diyos po sa atin. Talagang buhay natin is talagang makasama ang Diyos. Maging connected po ang Diyos sa ating buhay. Okay? Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. He wants to come into our lives. He wants to be part of our lives. He wants to lead us. And even use our lives para sa mga bagay. Na even mga bagay na hindi natin kumbaga in-expect na kayang gawin. Kayang gamitin ng Diyos ang buhay mo sa mas malaking mga bagay. Yan. So, and anyway, actually, marami pa actually mga characters sa Bible na makikita po natin. Una po dito isa pa dito is Noah. Yan. So, familiar kayo sa kanya. And actually, ang name niya ay ibig sabihin rest or comfort. Yeah, amazing. So, and which is nangyari din po at nakita natin yun sa buhay ni Noah. Then, nakikita natin sa chapter, sa Genesis, kung alam niyo po, sa Old Testament, sa first book ng Old Testament sa Genesis, sa chapter 6, doon po nabanggit ang story ni Noah. Kung saan nagsimula na talagang, napansin na talaga ng Diyos na ang mga tao is really wicked. Ganyan. Kaya ang naisip niya, alisin na ang kanyang mga likha. Yan. Pero, he found favor in Noah. Ganyan. Because Noah, is faithful and righteous sa Panginoon. Kaya ginamit ng Panginoon si Noah at kanyang pamilya. Si Noah na gumawa ng arko at iligtas ang mga hayop and even ang kanyang pamilya. And even so talagang save ang human race. Ganyan. And so after na nakagawa siya ng ark, binuhos ng Diyos ang kanyang wrath through the flood. And after that, doon dumating yung rest and comfort. Katulad ng pangalan ni Noah. Yan. So nawala na yung wrath from God. Ganyan. So amazing sa name ni Noah. And also si Moses. Ang pangalan ni Moses is actually meaning drawn out. Yan. Bakit? Dahil actually siya ay drawn out from the water. Ginawa siya na anak ng Pharaoh. And yun sa pinangalanan. And actually maliban po doon, amazing din na ginamit din ng Panginoon yung pangalan niya, yung meaning na yun, kung paano siya gagamitin ng Diyos sa bayan ng Israel, sa Egypt. Kung saan, dinraw out niya rin ang slavery ng mga Israelites sa Ehipto. At tinanggal sa pamamagitan ni Moses na tinanggal nila ang slavery sa mga Israelites sa Egypt. Yan. At dinala at umalis sila sa Egypt. Hindi ba? Yan. And also, ginamit siya ng Panginoon na talagang magsulat ng mga books sa Bible, ganyan, and foundation, and iba pang mga bagay sa Old Covenant. And which is nagtutulong ito para sa mga tao, again, to be drawn out sa sin. Ganyan. So, amazing ang pangalan ni Moses. Si Isaac, kilala siya Isaac, na ibig sabihin niya is actually to laugh or rejoice. Dahil actually si Isaac ay anak ni Sarah at ni Abraham, na hindi sila magkaanak, pero si Sarah after 90 years, nung 90 years old na si Sarah, doon siya nagkaanak. Which is nagbigay ng laughter, nagbigay ng joy sa kanila. And kay Jacob, si Jacob naman, ang ibig sabihin niya, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is to supersede or replace.
which is actually, kung mababasa po natin ang story ng kanyang buhay, actually siya ay po, may kakambal niya si Esau. Yan, and ganyan po ang kanyang ginawa sa kanyang kakambal. Yan, dahil yun, hiniram niya, ninakaw niya sa kanyang kapatid yung birthright. Yan, so yung birthright sa pagiging pangalan. So, again, yung supersede and replace. The surplus. That's surplus. Yeah, and si Joseph naman, ang meaning ng name niya is actually increase or addition. Yan, kung saan si Joseph ay anak po ni Jacob, and siya ay, napakagandang story na meron si Joseph. Siya ay dinala sa Egypt, and marami nangyari sa kanya doon, naging slave siya, pero siya ay na-promote and naging governor ng Egypt. And so, yun ang naging dahilan upang doon dumating ang panahon na nagkaroon ng tagutom sa lugar nila, ang pamilya nila Jacob ay naligtas and naitala sa Egypto kung saan nandoon, naligtas sila mula sa kagutuman. And so, doon sila nag-stay sa Egypt and doon sila dumami. In which is, nag-increase ang number nila. And nagkaroon sila ng, nag-reach into millions and naging nation talaga ang Israelites. From dating tribes lang of Jacob, naging nation na sila sa Egypt. Okay? And also, ano pa ba? Si David. Yan, si David, napakagandang character siya sa Bible. Kung babasahin po natin si David, isa siya sa pinaka-importanting hari sa Israel. And ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is actually beloved. Yan. And truly, yan, talagang siya ay truly beloved by God. And also, he truly loved God. Yan. And actually, nagpapakita na talagang, sa Bible, pinapakita na grabe yung pag-ibig niya sa Panginoon. Yan, marami siyang mga isinulat na mga songs patungkol sa Diyos. And really, pinapakita yung closeness niya. Nagpapakita siya ng love with the Lord. Yan. So, really, it's with His name. Diba? And also, sa New Testament naman, si Peter, which is meaning is rock. Diba? Kung saan, shortcut na lang pinakita niya sa kanyang buhay na siya ay tatayo para sa Panginoon, and also that he would found the church. Yan. And also, isa pa sa mga apostol ni Jesus ay si John, which is, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, si John ay God is gracious. Yan. So meron may John dito na pangalan. Yan, si John Dave. Yun. So, God is gracious to Dave. And dito po sa disipulo ni Jesus, yan, ibig sabihin, nagpapakita talaga dito sa buhay ni John na talagang gracious si Lord. Wherein nakita natin, si John, nagsulat siya ng 4 na books sa Bible. And which is, ito yung talagang nagpapakita ng tuturo patungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol sa kahabagan ng Diyos para sa sinuman, para sa buong mundo, actually. Ganyan, na, again, ito ay galing sa grace ng Lord at gusto niyang ibahagi sa lahat ng buong mundo, sa lahat ng tao, ang kaligtasan. Ay yun ay sa pamamagitan lang ng kahabagan ng Diyos. And kung ay ating tatanggapin si Jesus at tayo ay mananampalataya sa Kanya. And also, si Matthew. Yan, last na to, si Matthew. Na ang ibig sabihin naman is gift of God. Yan, so ibig sabihin niya, gift of God. And so, makita din natin, amazing din na actually sa isinulat ni Matthew sa Bible is doon natin makikita kung paano ipinanganak si Jesus. Which is a gift for us. Hindi ba? Yan. And so, magandang bagay din po yun. And also, marami din mga bagay na isinulat si Matthew, mga bagay na mga promises of God, mga guidance and mga nililid ng Diyos para sa sino mang magbabasa nito to help us follow the Word. Yan. Truly, yung buhay ni Matthew at sa kanyang pagsulat ng aklat na ito is nagkapakita na talagang ito ay gift of God. Okay? And so, madami ito talaga mga names sa Bible. And specifically related sa role ng kanilang mga buhay mismo. And so amazing, paano kaya yun? Parang nauna yung pangalan natin bago tayo mamuhay. Diba? And I guess it's really the Lord. It's really the work of God sa buhay ng mga taong nandito. And talagang nagpapakita kung sino sila kung anong pangalan nila ay kung sino sila. Yan. Pero alam niyo ba, maliban po doon, ang pinaka-importante na pangalan talaga is actually yung mga pangalan na ibinigay kay Jesus. Yan. And to the point na sobrang importante na ito, and hindi lang isang pangalan ang ibinigay sa kanya, kundi napakadami actually. And so, estimatedly, ang mga pangalan or names or titles ni Jesus is around 198
198 names and titles patungkol kay Jesus. And so, amazing, di ba? And so, bakit ganun? Bakit yung mga tao, isa lang, pero sa kanya, madami, di ba? And so, I think, ang pagpapakita na talagang si Jesus ay madaming mga titles and names patungkol sa kanya is pagpapakita na talagang really, si Jesus is really important, di ba? And so, sige, gusto ko magtanong sa inyo, bakit mahalaga si Jesus sa inyong buhay? You can shout. Pwede ka mag-share. Bakit mahalaga si Jesus para sa inyo? Savior. Pwede ka Savior. Redeemer. God. Truth. Ano pa? A friend. King. A friend. Yan. So, Shepherd. So, ang dami po. Yan. So, kita nyo yan. So, dito pa lang, ang dami na nating mga ideas patungkol sa bakit mahalaga si Jesus. Bakit siya mahalaga? Ang dami binabata natin. So, katulad ng iba pang nagbibigay siya ng buhay, He protects, He saves us, He provides, He heals, marami pang mga bagay. And so, napakadami. And talagang hindi natin kayang mas-squeeze or malagay sa isang pangalan lang ang pangalan ni Jesus. Diba? And so, that's why napakadaming titles, napakadaming names ang meron si Jesus. We cannot really confine Him in just one name. Yan, and it would really take a lot of names para siya ay i-describe lang. Diba? So, amazing. Kung sino siya at kung anong kaya niyang gawin para sa ating buhay. Ganon ka halaga si Jesus. Yan. And also, ang lahat ng mga names ni Jesus is actually pagpapakita ito ng importance that we should know Him. Diba? Since it is His name, this is an opportunity for us to know Him. Know those names of Him. Diba? And it is also His desire. Yun ang desire niya para sa atin na yung bawat pangalan na iyon. Yan. Jesus wants it also to introduce it sa bawat isa sa atin. Yan. So yun. So, through these many names, Jesus wants to be known intimately and personally. Yun ang gusto ng Diyos, na kilalanin natin siya ng mas malapit pa, mas maging personal pa. And makita natin po yun as we study sa Scriptures. And as we read the Scriptures, makita natin, we can know Him and we can understand about His character. Ganyan. It's really important na tayo ay nag-aaral ng kanyang salita. Dahil doon natin siya mas nakikilala at mauunawaan. Yan. And makita natin, as we know His name, mauunawaan, and we can expect from Him kung ano yung pwede niyang ibigay or pakita sa atin as we seek Him. Isa pa, Jesus tells us His names because He wants a personal relationship with each one of us. Diba? So, He doesn't want to be far from us. So, katulad ng gusto natin makipagkilala sa ating mga kaibigan. Diba? So, ano una natin sinasabi? Diba? Yung pangalan natin. Yeah, at the same time, ganun din ang Diyos. So, when gusto niyang i-share ang kanyang pangalan as a sign or as a desire na gusto niyang mas magkaroon ng malapit na relasyon sa atin. Yeah. So, magkaroon ng relationship, connection sa Kanya. And also, the names are given to show us certain amazing aspects of who Jesus is. Para makita natin yung kung gaano siya ka-amazing. And so, like what His character is, and kung sino siya at kung anong kanyang ginagawa. Yan. And actually, ang kanyang mga pangalan, is actually active names. Ano ibig sabihin ng active names? Meaning ito ay yung name siya is really connected to some aspects sa kanyang character and sa kanyang ginagawa mismo. Example, halimbawa nito is sa John 6:35, which is si Jesus ay tinawag bilang bread of life. Sinabi niya sa sarili niya, para sa iba, I am the bread of life. Anong ibig sabihin po nun? Ang meaning po nun is His action is He wants to satisfy our lives. Diba? He is the bread. And He wants to feed us, not just physically, but spiritually. Yan. So yun ang action na nakikita natin sa name na meron si Jesus, the bread of life. Pangalawa naman, John 14:6. Katulad ng sinabi ni Kuya Dave kanina, I am the way, the truth, and the life. Yan. So siya ang tamang daan, di ba? The correct way to salvation, to understanding the truth, and to have eternal life. And also,
ano din, sinabi din sa John 1 verse 29 that He is the Lamb of God. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So ang gusto niya ipakita, again, siya ay namatay para sa bawat isa sa atin. To pay, para mabayaran ang ating mga kasalanan. Yan. So ginawa niya iyon so that all of us could be saved and could be received para tayo ay mapunta sa buhay na walang hanggan, tayo mapunta sa kanyang presensya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus. Sa ating pananampalataya sa kanya. Ayan. And also, the names, yung names, napakadaming names ni Jesus is nagbibigay, ang purpose nito is to show us how great and amazing Jesus is. Diba? So again, katulad nga nung, hindi natin makonstrict sa one name. And kapag binigay natin ng napakadaming names, pagpapakita na talagang great is the Lord. Diba? So talagang, pagpapakita na talagang ang Diyos ay hindi katulad lang ng anghel, hindi katulad lang ng mga tao. Diba? So, He is really the name above any other names. Katulad ng sinamba natin kanina. Ano? Yan. So again, pagpapakita na talagang si Jesus, gusto niya ipakita how great He is through those names na maaari natin makita sa pag-aaral this yan. Ayun. So yun. So, hindi enough ang isa lang para sa kanyang, para sa pagpapakilala sa atin. Yeah. And so lastly, yung mga names na meron si Jesus is binigay sa atin upang ipakita again kung ano ang gusto ng Diyos na gawin sa ating buhay. So, kind of related kanina, yan, sin doon about sa active names, kung ano yung pangalan niya, yun ang gusto niyang i-connect, yung name is connected sa kung anong kanyang ginagawa. Hindi po ba? And balikan natin yung tatlong verses na pinag-aralan natin patungkol sa kanya. That He is the bread of life. So, anong kanyang gusto niyang ipakita na gusto niyang gawin sa buhay natin? So, since He is the bread of life, anong gusto niya? He wants us to satisfy in Him. Yan. In John 14:6, He is the way and the truth and the life. Anong gusto niyang ipakita? Anong gusto niyang gawin sa ating buhay? He wants to provide for us a path to heaven. Yan. He wants to give us the way papunta sa kanyang Ama. And also sa Lamb of God, of course, it's very obvious, He wants us to forgive us of our sins. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Gusto niya tayong patawarin. So the moment na maunawaan natin, God, naunawaan ko ngayon, you are the Lamb of God. Yun ang gustong ipaunawa sa iyo ng Diyos. Gusto kanyang patawarin sa kasalanan mo. Okay? And so, marami pa mga bagay actually. And para ma-shorten lang, meron po tayong papanoorin na, I think, 11-minute lang na video kung saan makikita po natin ang iba't ibang pangalan ni Jesus na makikita natin sa Biblia. And so, let's be amazed kung ano yung mga pangalan na iyon. Sige po. And after that, meron pa akong konting i-share sa inyo. Sige, panoorin natin. God's nature never changes. He is who He will. He is who He is. That's what His name Jehovah means. I am. Yahweh means He is. He's Yahweh. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. He is. Jesus. He is Elohim, God, Judge, Creator. Yahweh, Lord, Jehovah. El Elyon, the Most High God. Adonai, Lord, Master. El Shaddai, Lord, God Almighty. Elah, the everlasting God, the God of eternity, the God of the universe, the God of ancient days. He is Jehovah Jireh, the Lord will provide. He is the Shiloh, the peacemaker, Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nissi, the Lord my banner, the Lord my miracle. He is Kanah, jealous. He is Jehovah Enkadosh, the Lord who sanctifies you, the Lord who makes holy.
He is the star, a scepter out of Israel, the cursed of God. the captain of the host of the Lord. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, the Lord of powers. The rock of my salvation. My salvation. He is the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds. He is the daysman. The interpreter. My rock and my redeemer. He is crowned with the crown of trouble. The most blessed forever. He is the forsaken. A worm and no man. He is Jehovah Ra, He is my restorer. the King of glory. He who said king forever is a stranger and an alien. My strong rock. My rock and my fortress. Fairer than the children of men. The rock that is higher than I. The rock of my strength. The rock of habitation. He is as rain upon the mown grass, as showers that water the earth. The rock of my heart. The shield. The rock of my refuge. The king and priest after the order of Melchizedek. A brother born for the first, a friend that loveth at all times. A stone of grace. A friend that sticketh closer than a brother. He is his ointment poured forth, My well-beloved. a bundle of myrrh. A cluster of henna plumes. The rose of Sharon. He's the lily of the valley. Lily of the valley. The chiefest among 10,000. His countenance is as Lebanon. Yea, he is altogether lovely. He is my beloved and my friend. He is holy, holy, holy. He's a sanctuary. The great light. A son given. The mighty God. The Father of eternity. He is a child born, The Prince of Peace. an ensign of the people. The nail fastened in a sure place. A strength to the poor. The strength to the needy in distress. A shadow from the heat. A refuge from the storm. He is the rock of ages. A crown of glory and beauty. He is a stone. A tried stone. A covert from the tempests. He is as rivers of water in a dry place. As the shadow of a great rock in a weary land. As a hiding place from the wind. He is the King in his beauty. My leader, the everlasting. Everlasting God. He is my delight, in whom my soul delighted. He is a light of the Gentiles. The covenant of the people. The polished shaft. Glorious. He is the Holy One of He Israel. is a man of sorrows. Despised. He is rejected. He is stricken. Smitten. He is wounded. Bruised. He is oppressed. He is my portion, my maker, my husband, He's the God of the old earth. The witness to his people. The leader. commander. The redeemer. He is mighty. He is my physician. Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness. David, their king. My resting place, My feeder. the plant of renown, Jehovah Shammah. The Lord is there. He is the Prince of Princes. the Messiah, The prince. The strength of the children of Israel. the hope of thy people, the ruler. He is king over all the earth. He is my refiner's fire, fuller's soap, my refiner, my purifier, son of righteousness. He is Jesus, Yeshua, salvation. Emmanuel, God with us. He is born as the King of the Jews. He is a governor, the Nazarene. As the bridegroom. He is meek, lowly. He is the one of whom the Father says, I beloved, in whom my soul is well pleased. The Son of the living God, Jesus, The Christ. the rock, the builder, the prophet of Nazareth. He is eternity, Mocked. crucified, the Holy One of God, My the brother. carpenter, in his life is a ransom, He is the Son of the Blessed. the Son of the highest, God, my Savior. the horn of salvation.
He is the beginning and the ending. He is the Alpha and Omega. He is the first and the last. He is He that liveth. He is the tree of life. He is the living manna. He is the faithful and the true witness. He is the Amen. He is the beginning of the creation of God. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the Lamb that was slain. He is the Lamb in the midst of us. He is the Lamb slain. He is the King of saints and King of nations. He is all of us. He is faithful and true. He is crowned with many crowns. He is the Word of God. He is the King of kings. He is the Son of God. He is the Lion of Israel. Amen, yeah. Grabe ano. Yeah, it's really, God is really an awesome God. Hindi talaga natin kayang i-contain ang Diyos natin. Just one name. And, yeah, it's really overwhelming in a way. Diba? Kung gaano malaki ang Diyos na ating inaaral, kinikilala, and yun yung Diyos na gustong magpakilala sa atin. Mas lalong mas maging malapit sa atin. Yeah. And so, kung ating mapapansin kanina sa video, is actually, yung names na yun is actually, it's started from Genesis to Revelation. Di ba? And it's really, again, it's about the name of Jesus. So, parang pagpapakita doon, anong gustong ituro nun sa atin? That Jesus is really the center of the Bible. Siya talaga yung tinutukoy. Siya ang tinuturo ng Biblia nito. And then, it started from Genesis, and it ended in Revelation. Ganyan. So, siya talaga ang sentro. Siya talaga ang tunay na tinuturo ng Biblia na ito para sa atin. So, actually, itong verse na ito, sinabi din mismo ni Jesus mismo para sa, dito sa John, tingnan po natin. Sabi dito, sa John 5, verse 39, you study the scriptures, sabi ko ni Jesus, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yeah, and so, yung sa unang ditong part, diba, nakita natin yung pag-aaral ng scripture is because you think that in them you have eternal life. Pero ang tinutukoy dito, sabi ni Jesus, the very scripture testify about me. So again, nandoon yung about sa eternal life and it's about Jesus. So again, napakahalagang malaman natin na buhay na walang hanggan is closely connected to Jesus. And which is, we can really find that the eternal life through Jesus alone. Yan. And that's why, yeah, the Bible, it will always point us back to Jesus. And lahat from cover to cover, from the beginning to end, it's really about Jesus. Dahil siya ang susunod sa walang hanggan. Yan. So it's really important, di ba, na talagang, kilalanin natin si Jesus. Yan. And, yan, kilalanin natin siya sa ating buhay. Yan. So, kaya lang, actually, kung titingnan natin yung next verses po sa John 5, verse 40, sinabi man ito ni Jesus na sa kanya matatagpuan ang buhay walang hanggan, or even, yung very scriptures na sinesearch nila is patungkol nga sa kanya. Kaso, marami pa rin mga tao sa panahon ni Jesus na hindi nakaunawa ng bagay na ito. Sabi sa verse 40, in John 5, verse 40, yet you refuse to come to me to have life. Yan. So, ganoon. So, nung si Jesus ay nandito pa sa mundo, si Jesus ay may mga tao hindi din naniwala sa kanya. Yan. May mga tao na hindi naniwala sa kanyang mga tinuturo at kung sino mismo siya. And to the point of si Jesus mismo is na-persecute and also, yun nga, end up is tinako siya sa cross. Yan. And yet, amazingly, yung kanyang persecution at sa kanyang pagkamatay sa cross is yun ang mismong ginamit ng Diyos para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. So amazing how God really orchestrated those things na ginamit ng Diyos yung pag-reject ng mga tao sa Kanya
just to fulfill kung anong gusto talaga ng Diyos na mangyari para sa atin, which is Jesus is talagang handa niyang ibigay ang kanyang sarili para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun. Yan ang naging daan para bayaran. Sabi sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we may die to sin and live for righteousness. And by His wounds we have been healed. Yan. So, pero yan, He died on the cross, yet He rose again from the dead. Diba? And so, ngayon, bukas ang mabuting balita para sa sino man, at in-offer niya ang buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Yan, if we will truly believe and believe in Him as our Lord and Savior, that we trust sa kanyang ginawa sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Ayun. And so, yeah, amazing and that's the reason why bakit po ang semester na ito is pag-aaralan natin about the names of God. Pag-aaralan po natin ngayon. Yan. Mga bagay patungkol sa pangalan ni Jesus, about His character, about His promises, ganyan. So, and of course, especially again, yun nga, patungkol sa ibinigay na salvation ni Jesus. Actually, we can learn it from His name again. Kasi nga, His name is based sa kung anong kanyang ginagawa. Yan. And that's part of it. He wants to give us eternal life into this way. Yan. So, ulitin ko lang po ulit, last na, to close us in John 14:6, that Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan. So, clear po doon that Jesus is the path. Siya ang the way to eternal life. The way to the Father. The way to heaven. It is clear also that there's no other way. Sinabi niya, He is the way. Hindi, He is a way. He is the way. The only way. Diba? Yeah. And so, we must have a personal relationship. We must have a connection with Jesus in order for us to have eternal life. Yan. Kaya, yun po ang ating gagawin. Yun po ang ating gustong gawin. Mas lalo pang makilala kung sino si Jesus this semester. Yeah. And so, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga amazing names na meron siya. That's it. Sige, so let's close in prayer. Sige, Lord, salamat Panginoon na truly, Lord, you are God, Panginoon, na hindi po ma-contain sa isang pangalan, Lord. You are overwhelmingly amazing, Panginoon, based sa kung ano pang nakita namin ngayon, Lord God. And so, truly, you are worthy of our praise, Panginoon. Sino kami, Panginoon, para ipakita niyo ang pag-ibig sa amin kung gaano ba kalaki, Lord God. Yet, amazingly, you are ganyan kalaking Diyos, pero handa niyo po kaming pagtuunan ng pansin at talagang magpamalas ng pag-ibig sa amin, Lord God. And so, we're thankful, Lord, that even though you are God na unfathomable, you are God na napakalaking Diyos, yet you are desiring to ipakilala ang iyong sarili sa bawat isa sa amin. You desire to have a close and personal relationship with us. And so, help us, Lord, this semester as we go through different names ninyo, Lord God, is that maging tulong po ito sa amin to really know you more and more, Lord God. So, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.